Good evening, everybody. Welcome to CCG Optimal Health. It is my honor to help you learn with me on everything about health on a cellular level. It is my privilege to facilitate this discussion with an expert, celebrity doctor no less. He serves families that are struggling and trying to overcome cancer in all its forms. No, I don't want to delay the introduction. Let's say hello and good evening to Dr. Roel Tolentino. Hi, Doc. Hello, good evening everyone. Good evening to our 200 fans in the audience. Thank you. Uh, um, I was telling Dr. Roel earlier na usually I like to prepare for the topic pero nahirapan po ako mag-research. Kaya I am like you, the audience, excited to learn his answers. We will go through about 8 questions. The chat box will be open. You can type in if you have any questions and we'll try to accommodate that as well. Dr. Roel, let's start with the first one. Definition of terms. Ano ba ang cellular health and bakit siya important? Tandaan natin na ang cells, this is the basic unit of our body. Meron tayong cells, tissues, organs, and systems. Ang cells natin, kapag ito ay nasira, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang siguro 1,000 cells masira, maaaring hindi yan mapapansin ng katawan natin. However, kapag ang cells ay nasira, nagkaroon ng abnormal duplication, multiplication, dumami ng dumami, maaaring yung itong kumpul ng cells na ito, maaaring mag-produce ng cancer, maaaring mag-produce ng mga sakit, maaaring bumagal ang function ng isang area tulad ng puso, ng utak na ayaw natin na makaapekto sa buong katawan. Alam naman natin na ang cells, lahat po yan dapat alagaan. Subalit sa mga bisyo, sa mga kinakain natin, although alam naman natin ako'y doktor, meron din ako mga intakes of mga red meat na nakakasira ng ating mga cells katawan. Kaya ang aking point dito is every cell counts. Kasi ayaw nating makasira ng mga importante na cells dahil tayo magkakasakit. Ganun siya kahirap i-maintain. Siya yung pinaka-basic. No? Oo. So, kung problematic na yung cell, pag pinagsama-sama, pati tissue, pati organs affected. Mm-hmm. No? You were mentioning dumadami. How about yung damage? No? What can you say about the causes to any damage to our cells? Kasi ang cells natin, hindi naman yan armor. Kapag ikaw ay may kinain o meron kang bisyo katulad ng sigarilyo, hindi alak, hindi pa masyado pero yung sigarilyo, exposure to radiation coming from the sun, coming from different equipment sa paligid natin katulad ng chest x-ray, CT scan. Although sa ating paningin, ang mga damaging factors na ito ay hindi napapansin, pero sa loob ng ating katawan, ito ay nagrereklamo, nasisira, nadudurog yung ang ano natin, ang kaaway natin, importante yung DNA. Kumbaga sa kotse, ito yung computer na nagpapatakbo ng cell. Kapag yung DNA na tinatawag natin, na alam naman natin yung DNA, yung itsura ng molecule na paikot-ikot na spiral, pag tinamaan ng radiation yan, maaaring magka-break doon sa riles, at pag nag-break sa riles, maaaring yung kasing mga different proteins, different processes sa katawan natin
naka-base doon sa sunod-sunod na molecules or elements noong release. Kapag yun ay nasira mo, naputol mo, anong mangyayari? Hindi ka makakapag-produce ng tamang protein, or kung hindi ka makapag-produce ng tamang protein, maaaring maapektuhan ang iyong katawan. Second, kung yung mga breaks na yun, tinatawag nating mutation, mag-produce ng ibang molecule sa loob ng iyong cell, ang mangyayari, cancer. Dahil yung mutation, nagpo-produce siya ng mga different processes na magiging cancer later on. Kaya medyo hindi kaso problema kahit ano gawin yung pag-iingat, kahit paano ay masisira at masisira katawan mo. Ang importante lang, lessen the impact para ang katawan natin mayroon pang chance mag-repair sa loob. Yun ang ating importante. Hindi siya ganun ka widespread, hindi siya ganun ka frequent, or hindi ganun katagal. Ganun ba when you say impact? Ang impact kasi niyan, instant. Kapag ang katawan natin na-expose sa mga harmful chemicals ng iba't ibang factors around us, maaaring yung cell may kusa siyang mayroong tinatawag na nagre-repair siya. Ang ganda nga ng pagkakagawa ng Diyos na hindi mo lubos maisip Nabiruin mo yung mga different elements, pag nasira mo yung laman ng cells mo, nagre-repair siya kusa. Nagre-repair kusa. Or, sasabihin ng katawan mo, sasabihin ng cell, ay hindi ko na to kayang i-repair. Dapat sa'yo, patayin nyo na tong cell na ito. Total, hindi naman to magpa-function ng mabuti. Meron tayong tinatawag na apoptosis. Ulitin ko nung bata ako, apoptosis, silent P. Pero later, alam ko pala, apoptosis. This is program cell death. Yung apoptosis, pag ito cell ay nagkasakit, ginagawa niya, yung kanyang cell membrane, yung paikot ng cells, naglalabas siya ng cell membrane, kapraso na may lamang basura ng cell, bumibilog siya, parang bula, na pag umikot siya sa katawan mo, kakainin ng mga cells din. Kinakain siya para matanggal yung basura. So, lalabas siya, bumubula. Natatandaan niyo pag naglalaro kayo yung gelatin na bilog na oil na pag tinuwad mo, may lumolobo. Yun. Pero siya kinakain ng difference. Ang tawag doon, apoptosis. Ang ibig sabihin nun, yung cells ay patay na pero hindi siya nanggugulo ng surrounding tissues. Compare that to inflammation. Ulitin ko or necrosis. Yung isa ay apoptosis na mabait, which is part of our body. Yung isa ay necrosis. Ang necrosis, sumasabog yung cells, nagkakalat yan. Kumbaga sa isang basura na nakabalot, nag-necrose yung cell, pag pumutok yung plastic ng basura, kakalat niya sa sahig mo. Yun ang ayaw natin. Kasi yung basurang yun, because of necrosis, lahat ng cells sa paligid niya magiging madumi at maaari magpasabog din ng ibang cells. So, Kaya ang katawan natin, magaling. The body tells us merong ganun, doctor, pag inflammation na. Yan po ba? Oo, ang inflammation kasi ay pamamaga ng cell membrane. Okay? Cell membrane natin, kasi alam niyo naman ang cell, meron niyang parang plastic, sunod sa loob yung mga makinarya niya Now, yung inflammation, ginagawa ng mga trans fatty acids, mga radiation, insecticide, sinisira niya yung membrane para namaga. Pag namaga yan, hindi lang naman isang cell ang namamaga O ano yung tinamaan niya, kunyari, uminom ka ng isang chemical, something, pag naapektuhan yung isang area, sunod-sunod yan. Parang isang apple na inilagay mo sa
meron isang apple na maganda na nilagyan mo ng apple na bulok, in just a few hours, lahat yun mabubulok na. After a few days, bulok na. Kaya napaka-importante na huwag tayo magkakaroon na namamaga na cell because of inflammation. By the time po na may inflammation, meron na tayong nafe-feel na pain. Meron tayong May pain na pong nararamdaman. That's the tayo, the normal people, we will pero pag maliliit lang inflammation, wala ka nararamdamang inflammation. Katulad na lang ng, bibigyan kita ng example, inflammation of the lining of the blood vessels. Example, kasi ang blood vessels natin, may tatlong layer yan. Merong pinaka-layer sa loob na loob, doon dumadaan yung dugo. Kapag ang dugo mo, ang laman niyan chemicals from smoke, maraming poison, yung pinaka-inner lining, nade-deposit yun, nade-deposit yung mga fats doon sa inner lining. Kapag yung inner lining, namaga ng namaga, biruin nyo na lang, may namamaga, ano mangyayari? Pag namaga yung blood vessel, kumikipot yan. Kasi kada maga niya, nagkakapeklat-peklat, tumitigas. Kaya mapapansin nyo, no, yung mga obese, ang ibig kasi ng obese, yung overweight people, marami siyang nakaing mga matataba, marami siyang nakaing inflammatory substances. Kapag ang blood vessel mo ay namaga na namaga because of inflammation, tumitigas. Pag dumaan ang blood, hindi yan mag-expand kasi nga matigas, tinatawag natin atherosclerosis. Kapag matigas yan, ano mangyayari? Magkakaroon ka tinatawag na hypertension, high blood. Ano ang effect niyan? Kapag ang blood vessels mo sa katawan mo ay sobrang higpit, ang puso mo lalaki. More specifically, yung tinatawag nila na left ventricle kung saan nanggagaling ang pump. Pag nagpa-pump yan, hirap na hirap, ang left ventricle ng puso mo lumalaki, yung apat na chamber yan, yung huling chamber, yung left ventricle, pag lumaki yan, lalaki yung muscle. Ang problema, pag laki ng muscle, minsan hindi kayang supply ng blood supply, nagkakaroon ng heart attack. Hindi, sa sobrang laki, hindi niya masupplyan yung pump ng gasolina. Ano mangyayari doon sa heart mo? Heart attack ka. So what we're learning, friends, is sometimes may nangyayari, the cells die, program death, na natural, and sometimes they go through necrosis, which spreads more toxins in the body. And sabi nga ni Dr. Rico, ni Roel, is you don't see it or feel it. No? Especially, sabi ni Dr. Roel, lalo na pag nasa loob ng blood vessel at the deepest layer, hindi mo necessarily mararamdaman. I'm also guilty, Dr. Roel, kasi I didn't know, I'm a nurse by profession, pero I didn't know I was hypertensive. Kasi busy ako mag-take ng BP ng ibang tao, hindi ko chine-check yung akin. No? So, ano nga? Bibigyan ng sa example. Ang pinakaayaw natin dyan, maraming drugs na pag yan drugs na yan, iniihi yan eh. Yung iba dyan iniihi. Yan drugs na yan, dumadaan yan sa liver at saka sa kidney. Dahil ang kidney ang sumasala ng basura ng katawan natin. Pag yan drugs na yan, dumaan ng kidney cells, yung kidney cells, pinapatay niya. Pag pinatay niya yung kidney cells, ano mangyayari? Yung pangsala ng katawan mo nasisira, lalo ka nag-accumulate ng toxin sa katawan kasi hindi mo maiihi. Diba? Ang hirap talaga ng may bisyo. Tsaka yung mga gamot na iniinom natin. We really have to look at the impact of what we eat and drink to each cell of the body. No? Kasi nga, na-hurt sila sometimes by the time we feel pain,
sabi nga ni Dr. Ruel, not all the time you will feel something, no? Or maybe may maramdaman ka ng bukol, medyo late na, no? Sabi nga niya may domino effect. Maraming areas na na-affected. And he was also mentioning na even the very medicines na important and also the tests that we need to look at the organs that are sick also carry some risk. No? Hini-hurt din niya ang cell. So let's look at, this is very sad for a Sunday night. Let's look at what can we do to help, no? May nutrients po ba na makaka-improve ng health ng cells? Meron eh. Okay. Kami mga doktor, medyo nag-aaway-away kami regarding supplementation. Meron mga doktor na hindi naniniwala sa supplementation at sasabihin nila, huwag ka nang mag vitamins, minerals, kasi nakukuha mo naman yan sa pagkain. Okay, tama siya. Nakukuha lahat yan sa pagkain. However, sino ba namang tao or most probably mga 25% lang ang kumakain ng 5 bowls of different fruits and vegetables a day. Kasi ito ang requirement ng World Health Organization na dapat ginagawa natin. Like me, doktor ako, kung kumain na ba ako ng gulay, siguro kumain akong gulay, luto pa, siguro ang intake ko lang ngayon 1/2 lang out of the 5. Ano ibig sabihin yan? Hindi sapat ang aking intake, kaya lagi ko sinasabi sa mga pasyente, you need to take vitamins. Different kinds of vitamins na by experience nakikita natin yan dito sa product na Nutrilite. Diba? Meron siyang double X na iniinom mo yung tablets 3 tablets twice a day. Kaya ang akin lang, hindi mo makukuha lahat yan. Although, pwede mong gawin. Kumain ka ng maraming prutas. Ang problema sa prutas, sige, maka-5 ka o maka-7, maka-8 kang mangga, ang taas naman ng sugar nun. Kaya, tumaba ako nung pandemic kasi hindi ako makalabas nun. Ang mabibili lang, saging. Nakaka-5 saging ako a day. Tama ba yun? In a way, pwede, pero hindi sapat yun eh. Kailangan mo ng iba-ibang kulay. Actually, dapat nga gulay lang eh. And meron akong isang pasyente na nakita nitong nakaraang lang na araw. Sabi niya, Doctor, I am diabetic, I have renal problems, I have hypertension. Sabi ko, ano ba ang dapat kong gawin para maging healthy? Sabi ko, wala kayong gagawin kundi kumain lang ng gulay at isda. Ang problema sa isda, madumi na rin ang isda natin. Kaya ang akin lang, the best thing is supplementation. Yung merong brand na Double X, meron tinatawag na Acerola C, vitamin C, meron tayong omega-3, anti-inflammation. Tandaan nyo ang mga phytonutrients, vitamins, at saka yung mga minerals, yung mga elements katulad ng, hindi ho tayo mabubuhay, tandaan nyo ha, na hindi tayo mabubuhay na walang important elements katulad ng zinc, manganese, yan ang mga importante. Kailangan niya ng ating mga antioxidant factor sa katawan. Hindi gumagana ang mga antioxidants pag wala masyadong minerals. Kaya mapapansin nyo, katulad ng Double X na mayroon pa rin minerals tsaka vitamins. Ang akin, take your required vitamins every day. Huwag nyo kakalimutan. Ma-addict na ho kayo sa vitamins. Ang sabi nga natin dati, mas maganda nang gumastos na healthy kaysa gumastos ka na may sakit. Ang ako ay natutuwa nga dito sa ating environment because nasa preventive side tayo. Before meeting Olive, Ryan, ang alam ko lang noon ay manggamot ng may sakit.
sakit na. Hindi kasi ito na ituturo sa amin ng kabataan. Ang prevention medicine hindi masyadong naituturo. Ang vitamins nga siguro in passing lang yan, baka 1 to 2 lessons lang yan. Eh dito sa atin, every week meron. Kaya masaya tayo lahat. Kaya kita mo naman ikaw, looking 20, 25. Pati nung nag-aaral po ako, ang inaaral namin yung mga vitamin deficiencies. So sakit pa rin. Kaya nga siguro may paradigm talaga yung mga medical field na ayaw namin bigyan ng pansin pag the person is still well, no? We are waiting for them. I read that in a book from the bottom of the cliff. Dapat Hindi, may alam mo, ang problema kasi, ang gamot is a very big industry. Pag nag-prevent ka ng mga sakit, walang gagamit ng mga gamot. Ang sabi ko nga sa isip ko why not these pharma companies invent preventive drugs? Ang kanila is laging treatment. Lalo na yung chemotherapy, alam naman natin na very very expensive. Yung iba, may harmful effects talaga. And by the way, ang daming lumalabas sa internet about supplements na ginagamit pa yung mga doktor, pero actually, mga deep fake ng St. Luke's Medical Center, ang daming doktor na nabibiktima niyan. Alam mo naman natin, isa pa dyan, si Dr. Willie Ong. Lagi ko siya sinasabihan, sabi niya sa akin, alam mo, Rel, nagsawa na ako, hindi ko na sila mahabol. So, ingat to kayo sa mga fake medicines na nagpo-post lagi na lagi endorsed by doctors na it can treat many things. Ako, ingat lang, and I'm very happy na at least we are all exposed to the right pharma or right industry. Yun lang. So another recap, no? We have to be honest na hindi talaga natin kaya kainin enough variety, and maybe the source will be a problem also kung organic yan. From our diet, all the nutrients that we need. So I like his camp. Sasama ako sa camp ni Dr. Roel na we need to supplement. No? We need to make sure every day our body gets the nutrients it needs. Kahit hindi perfect ang diet. So, how about outside what we eat? Ano pa bang lifestyle habits can support healthy cells? Alam mo, guilty ako recently dyan Sino ba nag-exercise? Si Miss Olive lang at saka si Ryan. Alam nyo ganito, no? If you do your exercise, ang ano ko dyan kasi, parang tube yan na pag more ang pressure, mas nalilinis yung mga tubes, nalilinis yung katawan natin. Exercise, isa yan. Ako kahapon, nasa mall ako, mga 2.5 hours ako nag-exercise. Ngayon, nasa hospital ako kanina, kulang din yun baka mga 4,000 steps. Okay, ang importante is exercise. Second is sleep. Lagi nating nadi-disregard yung sleep, and sleeping is one way of rejuvenating ourselves. Pag ikaw ay natutulog, diyan nagre-repair ang katawan natin. And always remember this, pag ikaw ay gising, ang free radicals mo sa katawan mo ay napakadami. Bakit? Naglalakad ka, okay, nag-iisip ka, ang katawan mo ay lagi nagpo-produce ng free radicals, waste materials coming from your normal metabolism. Pag natutulog ka, lessen. Kaya kita mo, sabi nila, pag-gising ko para akong refresh, which is correct. Natulog ka kasi na-repair yung katawan mo, ang utak mo luminis. Ang utak is nililinis during sleep. And wag din natin kalimutan yung relaxation. Ako nga, ang aking gusto about the environment is the environment of positivity. Kasi kapag ikaw ay nagagalit, nai-stress, yung cortisol, which is the stress hormone, tumataas. Yan ang nagkokos ng inflammation sa katawan natin.
And of course, Dr. Rico, tama yung sinasabi niya na when you take your sugar, tumataas yung insulin level sa katawan natin para ibaba yung sugar sa dugo. And when you have insulin, like cortisol, pro-inflammation, lalo kang magkakasakit. Ingat sa pagkain. Okay? Marami naman sa audience natin na alam naman natin yung ano, kaso mahirap sundin. Ako including me. Ito yun. Tama, I agree, I agree. I still struggle about movement kasi nga no, ang marami na tayong devices and machines that do not make us move a lot. So usually, well, I still kept the habit na pag nasa ospital ako, I don't use elevators. No? Okay, I'll give you an example din. Kanina, may kaibigan ako, naglibre sa isang cafeteria na medyo mahal. Itiningnan ko yung menu, mura lang yung karne eh. Yung isda na very healthy, salmon, mahal. Ililibre ako. Salmon ang pinili ko kasi everything na kakain ka ng red meat, talagang pinapasok mo yung mga toxic substances. Kanina nga nasa ako sa ospital, meron namang another side buffet naman. Walang kumain ng kanin sa mga doktor eh. Siguro, ewan ko sa kanila kung ano kinain na. Yung kanin hindi nabawasan pero buffet. Anyway, I think marami na rin tao na galit ngayon sa sugar na white rice coming from white bread. Kung kumakain naman ako ng white bread, unstable daw internet ko. Wait Ayan. Kung kumain man lang ako ng bread, yung may mga fiber. Talagang di ako kumakain talaga ng white bread mismo. Maganda ba yung bread? Hindi. And wala kang kumakain. Tiis. Kaya going through the phases of our questioning, ang mga tao ngayon, hindi tumatagal ng mahabang buhay. Lolo't lola natin, 90s. Tayo, mga 80s lang, 70s, wala sa mundo. Kaya enjoy lang tayo dapat. I think we also need to work on sleep. Kasi I happen to belong to that group na hanggang ngayon, inaayos ko pa rin yung sleep ko. Most of us kasi nasanay magtrabaho and then our devices keep us up. Lagi na lang may notification. No? And even children po, no? Nakikita ko din sa mga patients ko, bata kasi yung mga patients ko, na ayaw nang matulog. No, we really have to remind them that the healing, sabi nga ni Dr. Roel, of the body happens when you sleep. Ang side effect pa ng mahabang sleep, ang mga bata tumatangkad. No? And then tayo, the memory, what else pa? The different parts of the brain works very well. So mas nagiging resilient ang brain. Can certain herbs repair damaged cells or support regeneration? Kasi ganito, tayong mga Pilipino, yung pampalasa natin na ating mga pagkain, normally, mga condiments na maraming chemicals, tulad ng patis, isa natin, yung patis is, meron yung mga sodium nitrate, whatever, na pang-preserve. Now, yung mga spices natin, gawin na lang natin na yung mga natural. Ang problema, hindi lahat ng tao aware sa mga natural na foods. Kaya yun ang problema ko, yung mga rosemary something ako nga hindi ako marunong magluto magbubukas talaga ako ng dilata sa akin. Educate ourselves. Hindi kasi natin maaalaga ng sarili natin if we don't get information from mga educators, internet, sa Google. Ang kailangan updated tayo. Yung katulad ng mga turmeric, so ang hirap namang inumin yun, ang hirap inumin, masyadong manghang. Vitamin C, sino nakakain ng kale, napakapait. And if you want vitamin C,
Ang mataas ang vitamin C, sili. Kasi yun ang nakakain ng sili, kumakain lang ako niya pag may suka. Kaya ito yung point na kailangan talaga natin kumuha ng tamang supplement. Kasi nga, hindi natin kaya kunin lahat sa ating diet. Acerola C na lang ako kesa suka. Suka and sili. Acerola na lang, oo. Oo. Masarap pa. How about detoxifying cells? Paano po yun? Yung detoxifying cells, ang importante lang dyan, mabawasan yung mga free radicals. Ito yung mga chemicals na kulang sa electron na walang ginawa, kundi manira ng manira ng ating katawan. Okay? Ang importante dyan yung green tea o kaya anything na natural na may phytonutrients, mayroong vitamins. Huwag tayong basta kukuha ng mga hindi natural na tested. Sa akin, vitamins, mineral, phytonutrients, it can detoxify your body. But also help your body by getting the right foods, walang bisyo, We're losing you, Dr. Well. big ka naman. Very harmful talaga. If you want to commit suicide, na gusto mong dahan-dahan, that is smoking. Buti lang, hindi tayo nagsisigarilyo dito. Mahirap ang smoking. Sige, okay, let me recap. And of course, we will end with final words from Dr. Roel. He was telling us na the cell is the basic part of our body. No? Pag inalagaan natin to, the rest of our body will be healthier. And then we will probably enjoy vitality and longevity. No? And he was warning us nga na habang gising, we produce free radical, we struggle with stress hormones, kasi maraming ang stressors na ino-overcome natin. So sabi nga niya, hindi lahat, well, of course, smoking is obviously bad, but some, no, they're your x-ray, even your medicine like chemotherapy, some are necessary things that we take in for treatment, pero they still stress the cell. So he was mentioning na we can take care of each cell by detoxifying, no, by sleeping, by be deliberate about your rest and relaxation, no? Kasi sabi nga niya, basta gising, no? Sunod-sunod ang problems and ang stress, and also being creative with movement, no? Kasi nga pag nag-exercise, parang it's also related to living longer, stronger, no? And he also mentioned na we should be mindful of what we eat. And since hindi naman natin talaga maa-achieve ang perfect diet, we should also be careful about supplementing. So we fill in some gaps. Tama po ba? Nasa-summarize ko ba ng tama? Oo nga, ang galing eh. Dapat ikaw Nag-notes ako. pala ang interview ko eh. Okay, correct yun. Okay, ang galing mo ah. Before we end po, anong final words nyo? What do you want to tell the rest of us? Una-una, associate with people who are into health. Kasi sabi nga nila, di ba, pag ikaw ay gusto mo maging healthy, kailangan nakasama mo healthy. Yun ang akin. And we have so many literatures na pwedeng basahin. At meron tayong company dyan na nagpo-produce ng Nutrilite na we should trust the industry na makakatulong ng malaki sa katawan natin. Ako nga ay natuto kasi nga I'm I'm already 58. At least naniniwala ako na because of supplementation nga na kahit ako'y naaarawan, yung mukha ko naman ay hindi nasisira because meron akong antioxidant sa loob ng katawan.
Ganun, ang kinis siya, no? Kintab. Oh, Yun you lang. look very young. Oo nga, salamat po. Yun lang. Oo. I hope you learned with me tonight. No, there will be more doctors that we will be inviting soon. I'm not sure if we will have a meeting next Sunday kasi medyo busy ang environment namin. We're hosting a very special guest. Please ask your friend kung gusto mo mag-marites, no? Meet David Dornan with us. And I hope you can learn with us in live, maybe, if not online. Thank you, Dr. Ruel. This is Romina Rizari. Good night, everybody.